I will not let you get away with what you did to my mother. I'm furious kasi sinungaling ka! Habang nasa inuman pa si Bingo ay may isang batang pinuntahan niya ang tatay niyang umiinom para sunduin niya ito dahil inutusan siya ng nanay niya dahil hindi pa sila kumakain. Sinigawan ng lalaki ang anak niya na hindi naman niya dala yung karadero, sabay tinulak pa niya yung bata kaya natumba ito. Agad uminit ang ulo ni Bingo na tumayo ito at sinugod niya yung lalaki, sabay pinagsusuntok niya at napahiga naman, sabay sinabihan niyang nag-anak siya pero hindi siya mabuting magulang. Dahil may mga kasama yung lalaki ay pinagtulungan nila si Bingo pero hindi nila nakayanan ang binata, sabay sinigawan niya ang mga ito na wala silang kwentang mga magulang. Nakarelate si Bingo sa bata dahil sa nakaraan niya na lasinggero din ang tatay niya kaya mas pinili ng nanay niya na umalis na lang kapalit ng pera para sa kanya. Habang sa pag-uwi naman ni Caroline ay nanggigigil ito habang papasok ito na agad niyang nakita yung photo frame nila Cindy na buong pamilya at naalala niya yung sinabi ni Pato noong gabing namatay ang mama niya ay nakita niya si Cindy na pauwi galing sa bahay nila na ang dumi-dumi niya at puro dugo ang mga damit niya na sakto namang masayang nagbe-breakfast silang lahat sa umagang yan kung saan pinagmasdan niya ang mga ito na hindi matanggal sa isip niya ang mga kwento ni Pato na pagdating ni Cindy sa mansyon ay nagpalit ito agad na hindi din siya pwedeng magkamali sa narinig niya dahil may kausap siya sa telepono kung saan inutusan niyang linisin ang nangyari kay Divine na si Annie ang inutusan nila sa mga sandaling yan pero yun ang hindi alam ni Pato pero nakita siya ni Cindy kaya binayaran niya ito kapalit ng katahimikan niya na pinagbitiw pa niya ito sa trabaho. Sabay inabot niya kay Caroline ang envelope na naglalaman ng mga papel na pinapirmahan ni Cindy sa kanya. Nagulat si Caroline nang makita ang mga papel na dala ni Pato, sabay sinaad pa ng matanda na nung sumilip siya sa mansyon ay nakita niya si Caroline na alam niyang siya ang anak ni Divine kaya nakonsensya ito pero natakot siyang lumapit hanggang isang araw ay kinuha siya ng isang facility dahil pinalabas ni Cindy na baliw siya at noong makalabas siya ay sinubukan niyang kalimutan ang lahat at nagsimula siya ng panibagong buhay pero nang makita niya ulit ang dalaga sa Binondo ay nakonsensya na naman ito at noong araw na magkikita ulit sana sila ay may sumagasa sa kanya pagkatapos ay kinulong siya. Hindi na mapigilan ni Caroline ang sarili niyang umiyak habang pinapakinggan niya si Aling Pato dahil sa dami ng pinagdaanan niya para lang sa kanya kaya tinanong niya kung sinong nagpakulong sa kanya. Agad sinabi ni Aling Pato na si Mang Balong na ganamang sinabi ni Caroline na kilala niya ang taong yun kaya sinabi ni Aling Pato na siya din ang nagpakidnap sa dalaga dahil namatay ang asawa niya sa gumuhong building na pinapagawa ng mama niya noon kaya gumaganti sila sa pamilya nila at hindi din niya alam kung anong koneksyon sa pagkamatay ng mama niya pero ang sinigurado niya kay Caroline ay hindi nagpakamatay ang mama niya kaya mas lalo itong umiyak na hindi deserve ng mama niya ang ganong klaseng pagkamatay niya na mula bata siya at ngayoy dalaga na ay hindi pa rin niya nakukuha ang hustisya para kay Divine na matagal na niyang ipinaglalaban dahil pilit na pinagtatakpan ng mga taong nasa likod ng pagkamatay ni Divine. Unti-unti nang masasagot ang mga katanungan ni Caroline na unti-unti na niyang mapapatunayang totoo ang mga sinasabi niya na hindi nagpakamatay ang mama niya na sa pagharap niya sa katotohanan ay mas mawawasak pa ang nawasak na niyang puso dahil mismong pamilya niya ang pumatay sa mama niya na pilit sana nilang pagtatakban habang buhay pero panahon na ang sisingil kila Cindy. Oras na ng paniningil ni Caroline at malapit na niyang makuha ang hustisya para kay Divine.
painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.